Alam mo ba na ang totoong pangalan ni Saber ay Duan Meng? At sa bidyong ito, ikukwento ko sa inyo kung bakit naging mortal na magkaaway si Saber at Alpha. Sa loob ng Cadia Riverlands, nakalagi ang isang tahimik at payapang baryo kung saan nakatira ang mga legendary Tianyin Swordmaster Sect o tawagin nating TSS. Dito din sa baryong ito, lumaki at natuto ng swordmanship si Duan Meng. Sa sandaling si Duan Meng ay kaya nang humawak ng isang espadang kawayan. Nagsimula na ang kanyang determinasyon na maging isang dakilang swordmaster. Habang ang iba ay mahimbing pang natutulog, sinisimula na ni Duan Meng ang kanyang pag-iensayo mula sumikat ang araw lalo't hanggang dumilim na at makita na ang buwan. Pagkatapos ng hindi mabilang na mga araw at gabi ng pagsasanay, ang mga pintuan ng sagradong templo ng TSS ay nagbukas na. Ang husay at talento na pinamalas ni Duan Meng ay napansin ni Master Long Ma, ang leader ng TSS na dating estudyante ni Great Dragon. Dahil sa tulong ni Master Long Ma, lalo pang humusay si Duan Meng at itinanghal siyang leader ng bagong henerasyon ng mga estudyante ng TSS. Dumating ang panahon na nananawa na si Duan Meng sa paulit-ulit na pagsasanay sa loob lamang ng kabundukan. Kaya naisipan niya na lumabas ng kanilang lugar upang makahanap ng ibang kakalabanin para siya ay lalong lumakas at makilala bilang isang legendary swordsman. Nang sinabi niya ang adhikain niyang ito kay Master Long Ma, sumagot ito ng, "Hindi ba ito ang oras? Hindi ka pa nagiging tunay na invincible swordsman." Ngunit hindi nagpatinag si Duan Meng sa payo ng kanyang master at nagtiwala siya sa tingin niya sapat na niyang abilidad at kakayanan. Lumipas ang mga taon na naglakbay si Duan Meng sa buong Cadia Riverlands. Marami siyang nakalaban na mga swordsman. Sa paglalakbay na ito at ni isa ay walang nakatalo sa kanya dahil dito nakilala siya bilang the best swordsman. Ito ay hanggang nakatagpo siya ng isang lalaki na magiging kanyang dakilang karibal, si Mihawk, si Sigsu. Naglaban ang dalawang ito at dito na nakamit ni Duan Meng ang kanyang unang pagkatalo. Dahil sa pagkatalo niya, bumalik si Duan Meng sa kabundukan upang muling sanayin ang kanyang sarili. Nagdaan ang 3 taon na puro lamang pagsasanay ang ginawa ni Duan Meng. Pero sa loob din ng 3 taon na ito, ay mas lalo namang lumakas si Sigsu. Kaya wala na talagang ibang paraan para matalo siya ni Duan Meng. Dahil dito, naisipan ni Duan Meng na umalis na ng Cadia Riverlands at pumunta sa Land of Dawn. Habang siya ay naglalakbay, narinig niya ang mga chismis tungkol sa Laboratory 1718. Ang Laboratory 1718 ay tinatag ni Dr. Baker dahil sa pangarap niya na pagpapalaki ng tao bilang isang paraan upang isulong ang sangkatauhan. Sabi sa chismis, ang Laboratory 1718 daw ay may kakayahan na palakasin ang potensyal na katawan ng tao sa pamamagitan ng artipisyal na pagbabago na nagbibigay ng isang kapangyarihan. Nagkaroon ng interest dito si Duan Meng dahil ang tingin niya ay isa ito sa mga paraan upang mas lalo pa siyang lumakas at gumaling bilang isang swordsman. Kaya naman tinuntun niya ang Laboratory 1718 upang makipagkasundo sa kanila para sa eksperimentong ito. Natapos ang maraming test at experiment kay Duan Meng, nakamit nila ang tagumpay. Si Duan Meng ay naging isang tao na may mechanical strength at kakaibang skill sa paghawak ng espada. Guys, Sige, okay lang. Hindi naman niya hampasin. Which is, yun yung pangarap niya. Ang kaso, hindi sinabi kay Duan Meng ang side effect ng experiment na ito. Pagising ni Duan Meng, wala na siyang kahit anong maalala. Hindi niya na maalala kung saan siya nanggaling. Yung pangarap niya na maging isang legendary swordsman at higit sa lahat, hindi niya na maalala na ang pangalan niya ay Duan Meng. Kaya naman binigyan siya ng bagong pangalan ng Laboratory 1718 at siya na ngayon si Saber. Ginamit siya ng Laboratory 1718 upang maging isang human weapon na kanilang gagamitin upang puksain kung sino man ang kumalaban sa kanila.
Malaki ang paniniwala ng laboratoryong ito na isang matagumpay na experiment ang nagawa nila kay Saber. Ngunit dumating ang oras na unti-unting bumabalik ang mga alaala ni Saber at nakakaramdam na para bang may mali sa kanyang pagkatao. Kaya naman sa pagkakataong ito ay naglakas loob siyang tanggalin ang control implant sa kanyang ulo at sirain ang iba pang mga experiment na ginagawa sa Laboratory 1718. Tumakas si Saber mula sa lugar na iyon at patuloy na lumayo. Bagamat hindi pa buo ang kanyang alaala, ay patuloy pa rin siya sa pagdiskubre ng kanyang tunay na pagkatao at ang kanyang tunay na nakaraan. Pero teka. Di ba nag-amok si Saber tapos sinira niya yung iba pang mga experiment ng Laboratory 1718? Kasama pala sa kanyang mga nasira ang ongoing project ng scientist na si Octavius. Ang project na ito ay tinawag niyang Alpha Beta Project, kung saan isang super-powered twin ang kanyang lilikhain. Pero nung gabing nag-aamok si Saber, isa sa mga nasira niya ang Alpha Beta Project. Sa mga oras na ito ay under development pa lang si Beta at si Alpha pa lamang ang natatapos likhain. Kitang-kita ni Alpha kung paano sirain ni Saber ang kanyang kakambal na si Beta. Kaya naman nabuo sa kanya ang galit at puot at ang kagustuhan na maghiganti kay Saber. Si Beta naman, na hindi na natuloy ma-develop bilang isang super-powered human, ay ginawa na lamang combat machine ni Alpha. Hulaan nyo kung anong naging unang misyon ni Alpha. Siyempre, ang hulihin at i-take down etong si Saber. Dumating ang gabi na natagpuan ni Alpha ang taksil na si Saber. Sila ay naglaban ng matindi. At naunang masugatan si Alpha. Nakahanda na ang huling hampas ng espada ni Saber upang ma-takedown si Alpha. Ngunit biglang lumabas si Beta upang harangin ito. Kitang-kita ni Saber ang nakakaawang sitwasyon ni Alpha at Beta. Kaya naman nginitian at tinawanan niya na lamang ang mga ito. Sabay sabing, "Kayong mga likha na walang kaluluwa ay hinding-hindi makakaasa na matatalo ako sa labanan." Umalis si Saber at naiwan si Alpha na napaisip kung ano ba ang ibig sabihin ng kaluluwa. Hindi nawala ng pag-asa si Alpha sa kanyang paghiganti. Ngunit naniniwala siya na ang mga sikreto sa binanggit na kaluluwa ni Saber ang magiging dahilan para lumakas siya. The soul is power. I must find my soul, sabi ni Alpha. Doon na natapos ang storya. Muli po maraming salamat sa panonood, and to God be the glory. Alam mo ba na ang totoong pangalan ni Saber